Magandang umaga po. Narito po ang mga tampok na balitang sports ngayong umaga. Ilang araw malingaw-ngaw ang bankruptcy issue, isa-isang nagpaunlak ng panayam sa media ang ilang miyembro ng Team Pacquiao. Ito'y upang patunayan na hindi bangkarote si Pacman kahit pa kabi-kabila ang pagpapaabot ng tulong ng Sarangani congressman sa mga nagdarahop na kababayan. Narito ang report ni Cristabel De Leon. Inang kampo ni Manny Pacquiao ang ulat na bangkarote di umano ngayon ang Pinoy 8 Division World Champion. Sa katunayan, maging ang konfidante ni Pacquiao na si Rex Waki Salud na itinuturing source di umano ng nasabing istorya ay nagpahayag na ni minsan ay hindi niya sinabi na naubos na ang mga kinita ng Sarangani Fighting Pride dahil sa sobrang generosity. May sulat dito si President na kuhan, ibinta daw niya. Sabi ko, yun lang hindi ko alam. Tapos, tinanong sa ko, ano ba kuhan ng wala ng pera? Bakit ibinta ka daw? Sabi ko sa kanya, baka ibinta. Kasi, malaki ang gasto sa kuhan, malaki ang gasto sa election, gano'n. Gipit lang. Tapos sinabi nga talagang wala na. Hindi rin pinalampas ang Chief of Staff ni Pacquiao na si Haplas Fernandez ang bankruptcy issue sa pagsasabing very much in control ng Sarangani Solon ang lahat ng mga ari-arian dito sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Kalukuhan naman. Hindi kayo, wala ka mga nakasuno, nakatip doon, mga tirang kayang doon. Samantala, sinabi naman ni Mami Janisha na likas na matulungin lamang ang kanyang anak sa mga nangangailangan. Kwento ng tinaguriang PacMam, kamakailan lamang ay nag-donate ang kanyang anak ng 2 ektaryang lupain para sa low-cost housing project sa Sarangani Province ay pinamigay naman sa mga nagdarahop na mamamayan ng lalawigan. Ay, binigay naman po niya sa Sarangani mga lahat ng bahay sa mga mahirap. Yung mahirap na wala ng bahay-bahay nila. Yung mga bahay yan ba, yung mga ano lang ng kata, yung mga ulira na sila. Bagamat nakabakasyon ng halos 1 taon, masasabing hindi basta-basta mauubos ang kinita ni Pacquiao sa pagboboxing, lalo pat hindi na nagsusugal ngayon ang 34-year-old Pinoy ring idol. Para sa Good Morning Boss, Cristabel De Leon, PTV Sports. Sa chess, nakuha ni na National Masters Gerard Docena at Jan Jodelyn Fronda ang kautawanin ng Pilipinas sa World Juniors Chess Championships sa Turkey sa susunod na buwan. Ito'y matapos na kapwa mangibabaw sila sa National Juniors Chess Championships sa Rizal Memorial Sports Complex sa Maynila kamakailan. May report si Keisha Halili. Dinominani na National Master Gerard Docena at Women National Master Jan Jodelyn Fronda ang katatapos na National Juniors Chess Championships sa Rizal Memorial Sports Complex sa Maynila. Sa 9th and final round ay pinasuko ni Docena si FIDE Master Haridas Pascua upang makalikom siya ng total score na 6.5 points sa boys division, kalahating puntos sa unahan ng runner-up na si Dominic Lagula. Tumapos na pangatlo naman si Jose Carlos Castro, kasunod sina Pascua at Alcon John Dato. Samantala, dinaig naman ni Fronda si Shania May Mendoza sa 7th and final round upang pagraynahan niya ang girls side. Nakatipon si Fronda ng 6 na puntos sa kabuuan ng kompetisyon at tinalo niya ng kalahating puntos si fellow woman national master Janelle May Fraina. Sa panayam ng PTV Sports, nagpahayag ng pagkamangha si NCFP Deputy Secretary General Red Dumo sa ipinamalas na focus ng mga Filipino wood pushers sa kabila ng pananalasa ng at habagat nitong nakalipas na 5 araw. Alam mo yung mga chess players natin they are what we call hardy bunch and very resilient. They could well adapt to any situation. Kasunod nito, umaasa si Dumok na makakasama ni Docena at Fronda si Grandmaster Wesley So sa pagwawagayway ng bandila ng Pilipinas sa World Juniors Chess Championships sa Turkey sa susunod na buwan. Lalo pat huling taon na ngayon ng 19-year-old Bacoor Cavite Pride bilang junior wood pusher. Of course, ang inaasahan pa rin natin na si Wesley So will be amenable to going to Turkey because this is his last year to the juniors. And in the past 2 tournaments, we have seen that Wesley So beat the former world champions in the Universal and in the World Cup. Para sa Good Morning Boss, Keisha Halili, PTV Sports. Sa basketball, bagamat kasama na nila sa team practice, tila wala pa rin katiyakan ang pagsusuot ng Blackwater sports uniform ni Chris Banchero sa papasok na season ng PBA D-League. Ito'y dahil may biglang sumulpot na problema sa pag-acquire ng
Bernardo C. franchise sa 6'1" Phil Italian star. Para sa kabuong detalye, nagbabalik si Keisha Halili. Kung ang Blackwater Sports Elite Team ang tatanungin, halos tiyak na ang pagsanib sa kanila ni star guard Chris Banchero. Sa katunayan, may 3 linggo nang nakikihalubilo sa ensayo ng reigning PBA D-League champion squad ang 6'1" Phil Italian dribbler at nakatanggap na rin siya ng monthly allowance mula sa koponan. Remain to be simple, di ba? Ito yun. Hindi kayo na magpapatuloy yung draft ngayong taon. Actually, I was thinking kasi wala namang player magpapadrop na sa UAP Hindi una-una magulo 16 team daw, 16 team sa sali, is coming league. So, sinong unang draft? Sinong magkakaroon ng unang say? Hindi na agad sa drafting yun kasi sa amin yung default time. Buling eto, hindi naman ngayon ko lang kinuha at February 5. Pero ang problema, magpapatupad ng rookie draft ang D-League sa kauna-unahang pagkakataon buhat ng itatag ang liga noong 2011. Ay, sinabi ko na sa kanila sigurado mapupunta sa kanila yan. Yung nasabihin namin kung paano yung drafting. Pero paano yung Banchero, boss? Nasa practice na. Kailangan magpa-draft. Mapudraft yun. Hindi po pwede. May problema ang Kung ano yung lineup mo lang last year, Bukod sa pagkakaroon ng malaking fanbase sa bansa, hindi maikakailang impresibo rin ang credentials na bitbit ni Banchero, kung saan nag-average siya ng 13.2 points, 4.8 assists, at 2.6 steals per game sa title conquest ng San Miguel Beer Philippines sa ASEAN Basketball League noong nakaraang season. Kaya naman siya ang inaasahang magiging sandigan ng Blackwater Sports sa kanilang asam na makakopo ng first ever back-to-back PBA D-League Championships sa season opening Aspirants Cup na bubuksan sa Oktubre 24. Para sa Good Morning Boss, Keisha Halili, PTV Sports. At yan po ang mga tampok na balitang sports ngayong umaga. Ako po si Hazel Ann Salubon para sa Good Morning Boss.